Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga, January 31, 2026. Ayan, good morning na po from Saudi Arabia. Kuya Boyet, good morning po. Ate Ana, good morning. Sister Adora, good morning po. Sister Lucy, good morning. Isang pinagpalang Sabado po ng umaga mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Umagang kay ganda. Ayan. Ipuntaging po mga kapatid sa ating pong mga kakilala, kaibigan. Ayan. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Padre Alejandro Ramos, good morning. Yes, Lord. Padre Nilito Altiza, ayan. Good morning po. Pastor Perseus, good morning. Ayan, bago tayo mag-umpisa, tayo pa umawit sa Panginoon. Alayan natin siya ng papulit pagsamba sa umagang ito. Sister Vilma, hallelujah. Tunay nga, Diyos ang mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Sister Mau, good morning. Hallelujah. Bawang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa lasas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Hallelujah. Bawang kabutihan, bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Tunay kang mabuti, Panginoon, sa lahat ng oras. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan.
nagmamaliw. Katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Tunay nga, Panginoon, ang kabutihan mo, Diyos, mula noon, ngayon, at magpakailanpaman. Hindi nagmamaliw, hindi ka nagkulang, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin, Panginoon, sa iyong mga anak, sa oras po na ito. Kaya naman sa umagang ito, minsan pa kami po yung nagpapasiyasat sa aming mga puso. Kung mayroon po kayo nakitang karumihan, kasalanan, Panginoon, Lord, we ask for thy forgiveness today, Lord God. Cleanse us, purify us, O God, today. Make us worthy even to dwell in your presence, Lord, today in Jesus' name. Panginoon, pinagkakatiwala pa namin sa iyong palang kamay ang daily vibrant word today. Dalahin ko na magkaroon po ng, Lord, ng maayos na internet, Panginoon. Wala pong mga disturbances sa amin pong live na ito, Diyos, sa umagang ito. Dalahin ko din po, Lord God, ito yung aming pong live streaming makatin po sa 4 na sulok ng mundo. Sa lahat, Lord, ikaw ang maitas, mapapurihan, Panginoon, Lord God. Salamat po, sabahan niyo po kami, Panginoon, sa malayong oras. Sa umagang ito, Diyos, ikaw po ang aming makita. Ikaw po ang aming maramdaman. Ikaw po ang aming mapapurihan, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning na sa bawat isa, sa mga naka-online na, no? Magandang morning po, mga kapatid. It's a Saturday morning, January 31, 2026. Ayan, good morning na po. Sister Lori, ayan. Sister Julie, good morning. Ayan. Sister Alicia, ayan. Without further ado, tayo na po mag-umpisa sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Actually, ito po ay related, no? Kahapon sa devotion po ni Pastora Hazel, no? Mga kapatid. So, ang ating pong topic, sabi dito, what are the consequences of a wrong decision? Ano daw ba ang mga consequences sa mga mali nating mga pagdidesisyon? Yung text po natin sa Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Sabi po ni Paul sa mga taga-Galatian, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. No, laki po ng pagkaiba, no, mga kapatid. And sabi sa verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we don't give up. Napaganda itong verse na yan, no? And sabi sa verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belongs to the family of believers. Sa Tagalog, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din naman ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Good morning na po. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong dakilang salita. So what are the consequences of a wrong decision?
Ito po, very famous quote ni Dr. Miles Monroe na ang laki po ng impact ito sa akin, no? At dalangin ko sa lahat po sa atin. Sabi po niya dito, don't make a permanent decision on a temporary problem. Huwag ika nga gumawa ng permanenteng desisyon sa mga pansamantalang problema. Opo, di ba? Napaka-impactful itong kanyang quote na ito. No, isa ito sa pangalawa niyang quote na nagpukaw. Kasi yung isang quote ni Dr. Miles Monroe, yung napaganda rin yung po yung isa. Sabi niya doon, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Yan. So, ito po, sabi niya, don't make a permanent decision on a temporary problem. Ayan. So, may mga sandali sa buhay po natin na minsan magaan, mabigat ang mga problema na parang hindi natatapos. Para bagang hindi pa nga natatapos yung isa, mayroon na naman kasunod. Kaya pag dumarating ang mga punto na ito, minsan tayo ay nasasaktan, nanghihina, o nawawalan ng pag-asa. At tayo po ay natutukso, padalos-dalos sa mga pagdidesisyon. Nagmamadali. Oo. Ngunit mahalagang tandaan natin na hindi lahat ng problema ay permanente. Wala naman na problema na nag-i-stop over ng matagal. Ang nature kasi ng problema, kapag na dumating po sa atin, nasolusyonan natin, may mga panibago na naman na problema darating. At masolusyonan din naman natin yan. Kumbaga mga kapatid, wala pong problema na nag-i-stop over sa matagal sa atin. Kasi gusto ng Lord, sa bawat problema na dumating sa atin, magkakaroon tayo ng spiritual maturity. Lumalago tayo spiritually. Diba? Ang pansamantalang pagsubok ay madalas nagmumukhang panghabang buhay kapag tayo ay pagod at sugatan. Minsan kasi we are so emotional na minsan dumating na sa punto na kwestiyon na natin ang Panginoon. Lord, marami naman dyan, bakit ako pa? Kung kailan ako sumusunod sa iyo, bakit ako nakakaranas nito? Yung mga taong walang pakundangan, paggawa ng kasalanan, bakit sila ang pinagpapala? Di ba? Yung mga ganong mga frustration, no? Ngunit, pinapalala sa atin ang salita ng Diyos na may katapusan ang bawat gabi. Kaya nga dito sa Psalm ni David, di ba, sa Psalm 30, verse 5 to 7, napakaganda po itong encouragement sa atin kapag tayo po nakakaranas ng mga maling pagdidesisyon. Sabi po dito, for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Diba? Weeping may stay for a night, but rejoicing comes in the morning. Hallelujah. Diba? Napaganda po, no? For his anger lasts only a moment, sabi niya, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Napaganda po mga kapatid, no? Minsan kasi, nakakalimutan natin na may purpose yung mga problema sa buhay natin. Kaya dumadapo sa atin dahil alam ng Panginoon na kaya mong i-handle yung mga problema na yan. Minsan kasi ang nangyayari, inuunahan natin ng Diyos o kaya naman nagmamadali tayo masyado. Oo. Para bagang pinangungunahan natin ang Panginoon. Kung titingnan natin sa buhay po ni Elijah, sa 1 Kings chapter 19, after a great victory, sabi doon, katapos lamang nila ng tagumpay, he fell into despair and asked God to take his life. Biruin mo, katatapos lang ng katagumpayan, victory sa kanilang mga labanan, ano? Pero dumating sa punto na nagkaroon siya ng himutok. Oh. His life exhausted made him believe his situation was final. Akala niya ito na yung katapusan ng buhay niya, but God knew it was temporary.
Instead of ending Elijah's story, God restored him and gave him new purpose. Tanda natin, si Lord ang nagbigay ng problema. Alam niya na kaya natin gawin yan. Sa di naman ang gagawa ng solusyon. May proseso kasi yan eh. Ang masama dito, mga kapatid, no? Nakagawa tayo ng mga maling desisyon. Kaya nga, sa bawat maling desisyon na natin ginagawa, may mga kaakibat po yan na consequences. Hindi po pwedeng wala po yan ng mga consequences. Maaring hindi on the spot, pero meron at merong consequences po yan, mga kapatid. So minsan kasi, ito yung pakiramdam natin, feelings are real, but they are not always reliable. Totoo ang damdamin. Lahat naman tayo may mga damdamin. Ngunit hindi ito palaging tama. Kaya nga, huwag masyadong emotional. Kasi pag tayo emotional, mga kapatid, di natin nadi-discern yung mga spiritual na bagay, natatabunan siya because of our so much emotion. Oo, mga kapatid. At sabi dito, God's silence does not mean God's absent. No? Hindi ibig sabihin na hindi ka agad tinugon ng Panginoon yung panalangin natin. Ibig sabihin nun, hindi na siya nakikialam sa buhay natin. Pinapabayaan na tayo. Hindi po. Minsan ang katahimikan ng Diyos, nangangahulugang ito, na siya po ay kumikilos behind the scene. Hindi lang natin na minsan nanonotice physically or literal, pero in spiritual perspective, siya po ay kumikilos. He is omniscient. He is omnipotent. Di ba? Mga kapatid, omnipresent ang ating pong Panginoon. At ito po ang very nakakataba ng puso that what you are facing today is not the final chapter of your life. Mga kapatid, ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi ang huling kabanata ng iyong buhay. Kaya nga ako nakita ko to eh. Yung mga taong sunod-sunod yung mga problema at napagtagumpayan nila, sila yung mga taong matitibay. Strong sila. Hindi sila kasi sumuko. Dahil alam nila yung sequence, alam nila yung purpose ng mga pagsubok. Alam nila eh. Di ba, ang sabi ng Biblia, hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi natin kakayanin. At siya naman ay tapat, no? Kapag nandun na tayo, hindi niya tayo iiwanan. Bibigyan niya tayo ng kapamaraanan, di ba? Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ano ba yung naging consequences doon sa ginawa ni Abraham at ni Sarah? Kung titingnan natin sa Genesis chapter 21, verse 8 to 21, ito po yung tagpo na dahil nga patanda na po si Sarah, no? Parang nag-alala sila. Kaya nga gumawa sila ng isang decision na nagbigay sa kanila ng consequences after dun sa decision na ito. Ipaparaphrase ko na lamang po, mahaba po ito, mga kapatid. Ito po yung sinipingan ni Abraham, yung kanyang katulong, si Hagar. Dahil nagmadali, no, mga kapatid, nagmadali. Sabi dito sa verse 8, the child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. But Sarah saw that son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. Kaya nga, nagkaroon talaga ng consequences later on. Kasi nga, nung pinanganak na po si Ismael, after that, nagdalang taon na si Sarah. Oo, pinanganak niya na si Isaac. Pero dahil nga, mayroon talagang may pressure talaga yan eh. Dumating na sa punto na, nagtitik advantage na itong si
Ismael, doon sa kanyang kapatid, kay Isaac, oo, ang dumating na sa punto na gusto nang palayasin ni Sarah yung mag-ina, no? Pero bilang isang, siyempre, si Abraham, tatay sa din naman noon eh. Hindi po madali sa kanya na tanggapin ang mga bagay na ito. Pero dahil nga yun ang utos ng Panginoon sa kanila, kasabi po ng verse 10, and she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's sons will never share in the inheritance with my son Isaac. O, di ba? Dito na unti-unti na nila na nararanasan yung mga maling desisyon na ginagawa nila, na ginawa nila. At ganoon din po tayo sa atin minsan, after na nagawa natin yung isang bagay, lalo na kapag hindi ito na ka-inline sa patuntunan ng Diyos, outside sa kalooban ng Panginoon, talagang mararanasan natin yan, mga kapatid. Oo, kasi sabi nga natin binasa na si Lord ay hindi nadadaya ni numan. God cannot be mocked. Kung ano yung tinin natin, yun din ang aanihin natin. Opo, hindi po pwedeng hindi mangyari yan. Mangyayari at mangyayari. So, ano po ang naging naging consequences nung kanilang desisyon na yon? Nagkaroon ng hindi madali pagtanggap, no? Pinalayas nila yung mag-ina at dumating sa punto na halos nang wala na silang makain, mainom na tubig. At akala nga niya, muntik nang mamatay si Ismael. Pero nakita yun ng Panginoon, batid ng Lord. Mga kapatid, tanda natin, kahit sa huling yugto ng buhay natin, alam ng Diyos. May pakialam ang Panginoon sa lahat ng bagay. So mayroon tatlong uri ng kalooban ng Diyos. Ito, alam naman natin ito, yung titawag na 3 kinds of God's will. Mga kapatid, di ba? Number 1, yung the God's sovereign will. Ito ang kalooban ng Diyos na tiyak na mangyayari kahit ano pagawin ng tao at walang sino man ang makakapigil dito. He is sovereign, di ba? Kahit anong gawin ng tao, hindi mo mapipigilan. Gaya po ng paglikha ng Diyos sa mundo. Oo. It is God's initiative. Ang plano ng Diyos. Oo. Sa mga huling panahon. Oo. Hindi natin kayang pigilan yan. At minsan, hindi natin maunawaan o maintindihan ang mga pangyayaring ito. Pero, very reliable source ang salita ng Diyos, mga kapatid. At siya ang may ganap na control sa lahat ng bagay. Ano pa yung pangalawa? Moral will. Pinapakita dito at ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita kung paano tayo mamumuhay. Kaya nga, may blueprint para meron tayong masusundan. Siya nagbibigay ng pamantayan. Minsan kasi sa tao, ang ginagawa ng tao ay hinihigitan ang Panginoon. Mga kapatid. Kaya, siyempre, pag ikaw gusto mong higitan ng Panginoon, distraction ang mangyayari. Mamuhay lamang tayo sa kabanalan. Umiiwas sa kasalanan at magpatawad at higit sa lahat, magmahal. Kapag sinusunod natin ang moral ng kalooban ng Panginoon, ay pagpapalain tayo. Kasi nandun nga tayo sa God's will. Diba? So ito yung pangatlo, yung permissive will. Palagay ko ito yung nangyari doon kila Abraham. No? Pinahintulutan ng Panginoon. Pinahintulutan ng kalooban ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos ang desisyon ng tao kahit hindi ito ang perpektong nais niya para matuto. Diba? Pero tanda natin, sabi ko nga kanina, na lahat ng bagay na ginagawa natin, lalo na kapag wrong decision, may kakibat po yan na consequences. Yan. I hope malinaw po tayo, mga kapatid. So, ano yung sabihin ng wrong decision? Pag sinabing wrong decision, it is a doing or acting outside God's will. Gaya po ng text natin, do not be deceived, God is not mocked, a man's reap what he sow. Ang bawat desisyon na ginagawa natin, malit man o malaki, ay may kakibat itong bunga. Hindi po pwedeng walang bunga. Magbubunga at magbubunga yan. Kaya napaka-importante na pag-isipan natin ng maigi, bago tayo magdesisyon, magdulot
ng pagdidesisyon sa buhay po natin. Ngunit ang mga desisyon na nagdudulot ng sakit at pagsisisi, kadalasan ang maling desisyon ay hindi nagsisimula sa masamang intensyon, kundi sa pagmamadali. Karamihan yung laging nagmamadali. Kasi pag nagmamadali tayo, hindi natin, tawag nito, hinihimay-himay. Yan. Kaya maganda yung nagmumuni-muni-muni tayo. Siyempre, pinag-pray natin. Oo. Minsan pa, hindi lang sa nagmamadali, minsan takot tayo. Naunahan tayo ng takot. At siyempre, pagmamataas pa. And then, patungo yan sa hindi na tayo nakikinig doon sa salita ng Diyos. Dahil nga, sarili na natin ang ating sinusunod. Kaya napaka-importante na konkreto yung ating pong pagpipili. Kaya nung nangyari, nung sinuway ni Adan at ni Eva, ang Diyos, pumasok ang kasalanan sa mundo. Dahil lang yan sa pagsuway. Sa Genesis chapter 3, the fall of man. Si David ganun din, nang pinili ni David ang kasalanan kaysa sa kabanalan, nagdulot ito ng pagkasira ng relasyon ng matinding sakit. Diba? Sa 2 Samuel chapter 11, verse 12. Na lahat lamang, ipinapakita lamang dito mga kapatid, na lahat ng ginagawa natin, lalo na kapag mga mali, no? Nagdudulot talaga yan na kapaitan, minsan hindi magandang impluwensya sa buhay po natin. Kaya mainam na maging mapagmatsyag tayo bago tayo kumilos. Di ba? Yun po, yun po ibig sabihin ng wrong decision. Pagkapag gumagawa tayo doon sa outside the will of God. And then, minsan naisip natin, maliit lamang yan. Di naman yan, wala namang impact, no bearing, kung baka sabi. Lalo na sa pagdidesisyon natin. Wala namang epekto yan. Ngunit, ayon sa salita ng Diyos, bawat pasya ay may kakibat na bunga. Diba? Ang maling desisyon ay hindi lang sandaling pagkakamali. Ito ay may tunay na konkretong epekto sa ating buhay. Kaya nga, wala naman na pagsisi nasa unahan eh. Laging nasa huli ang pagsisi, di ba? Titingnan natin yung nature ng temptation. Alam naman natin, tinalakay na po yung kahapon. Pastor Hazel, di ba? Yung about sa temptation. Talagang is pleasing to the eye. Kaakit-akit. Yan po yung deception ni Satan sa atin. Pero, ang maganda dito mga kapatid, ang maling desisyon ay may epekto, ngunit ang pagsunod sa Diyos ay may pagpapala. Yan. Kapag pinili natin sundin ang kanyang kalooban, pinipili rin natin ang buhay, kapayapaan, at tamang direksyon, mga kapatid. So ano po ba yung teaching natin? What are the consequences of a wrong decision doon sa ginawa ni Abraham at ni Sarah? Number 1, wrong decisions hurt people you love. Diba? Talagang darating ito na masasaktan tayo doon sa ginawa nating mali. Lalo na kapag mahal natin sa buhay. Hindi po madali yung kay Abraham na palayasin niya yung anak niya. Diba? Di ho madali yun sa isang tatay. Ano pa? Wrong decisions damage relationship. Ito po, marami po tayong kwento nito, istorya nito. Na kahit mga Kristiyano na, dahil sa mga maling desisyon, dahil sa mga pagmamadali, kakaroon po ng damage sa ating pong mga relationships. Kaya tayo po, lagi natin itong sinasabi sa ating pong mga anak, mga kabataan, na huwag silang magmadali. Huwag muna silang magmadali. O pumasok man sa mga, lalo na kapag nag-aaral ka pa, minor edad ka pa, ang gagawin mo ay sumunod sa magulang. Imbis na magbulakbol o kaya makipag-engage, makipagrelasyon, lalo na kapag mali ang relationship, nako. Kaya ito yung ating ito yung ating laging programa na i-educate natin yung mga kabataan na per se mag-aral muna ng mabuti.
At pag nakapag-aral na, nakapagtapos na, may trabaho na, ay nakatulong na sa magulang, pwede na. Oo, mga kapatid. Kasi kapag hindi tayo naghunos dili, sa pagdidesisyon natin, kapag emotion yung atin laging ipinoportray, lagi, may kakibat po yan ng mga consequences. Kapag nag-give in na tayo doon sa ating mga pagdidesisyon. Ano pa yung pangatlo? Wrong decisions result in pain and suffering. Kaya nga, di ba? Nawala na nga yung, kumbaga, albawa, nag-away kayo, Nawala na yung maanghang na salita, pero po yung pain, yung scar na nagdulot din sa iyo, ay nandyan yan. Mga kapatid. Meron talaga na pagdurusa. Nagresulta ito ng sakit at pagdurusa. Oo, mga kapatid. Minsan, meron tayong mga nakikita o nalalaman, Dahil lang sa maling desisyon ng pamilya, ng mga kapatid. Hanggang ngayon, hindi sila nagkikibuan. Nag-aaway-away dahil sa maling desisyon ng isa. Oo, mga kapatid. Kaya napaka-importante na maging matalino tayo, lalo na sa pagdidesisyon. So, sabi nga dito, ano ba dapat natin tandaan? May tunay na bunga ang maling desisyon. Sa Proverbs chapter 13 verse 15, mahirap ang daan ng masuwayin. Yan. Ang pagwawalang bahala sa Diyos ay humahantong sa pagsisisi. Napakalinaw po ang Biblia. Ang kawikaan ay punong-puno po yan ng karunungan. May daang inaakala ng tao na matuwid, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. So, paano ba natin ito, mga kapatid, gagawin? Paano natin i-apply ang mga bagay nito? Para maiwasan natin yung mga wrong decision. Number 1, how to avoid wrong decision. Manalangin muna tayo sa Diyos ng karunungan at patnubay. Prayerfully ask God for wisdom and guidance. Ito dapat ang unang-una natin ginagawa, mga kapatid. Kasi si Lord, hindi niya tayo ilalagay sa alanganin yan. Oo, mga kapatid. Ang problema kasi nangyayari, ino-overpower natin yung kapangyarihan ng Diyos. Akala natin kaya natin. Ngayon, kapag tayo nagkamali, sisisihin natin si Lord kasi wala siya. Di ba? Prayerfully ask God for wisdom and guidance. Ayan po, number 1. Number 2, humbly listen to the counsel of godly people. Napaka-importante. Ito, paulit-ulit natin itong sinasabi. Lalo na kapag hindi mo alam ang mga desisyon, hindi mo alam kung paano umpisahan, napaka-importante na tayo ay kumonsulta, makinig sa mga taong maka-Diyos. Minsan kasi dahil sa pride natin, ayaw natin humingi ng payo sa kanila. Take note, mga kapatid, tandaan natin, ito pong mga godly people na ito, especially the pastors, sila po ay marami na mga pagsubok na napagtagumpayan. Kaya meron na silang ibibigay sa atin ng tamang o konkretong payo. Lalo na kapag ikaw ay bata pa, So humbly listen to the counsel of godly people. Yeah. Number 3, eagerly seek God's peace as confirmation. Sa pagdidesisyon, hindi lamang ora-ora o basta-basta, Tanda natin, mga kapatid, kapag iyang kalooban ng Panginoon, smooth yan. At meron kang kapayapaan. Kino-confirm yan. May confirmation yan. Mga kapatid, kapag payapa ka, okay. Mga kapatid, unahin mo muna na maranasan yung kapayapaan ng Diyos bilang kumpirmasyon ito. Alam naman natin yan At nararamdaman natin yan. 'Di ba, mga kapatid? So, ayun po, para makaiwas po tayo sa mga maling pagdidesisyon natin, napaka-importante na unahin muna ang paghingi ng guidance at karunungan sa ating Panginoon. And also, humingi ng payo sa mga godly people, elders, leaders, o ikaw man ay under ng iyong life group, yung life group leader. Ngayon kung gusto mo pang talaga ma-confirm, punta ka doon sa pastor. Yan, sigurado,
bibigyan ka niya ng tamang advice, mga kapatid. And siyempre, eagerly seek God, peace as confirmation. Kapag payapa ka at wala kang tawag ito, inagrabyado, maayos, and that's it, mga kapatid. Napamportante na maghunos-dili tayo sa lahat ng bagay para maiwasan po natin ang mga maling desisyon dahil kapag tayo nakagawa ng mga maling pagdidesisyon, may kakibat po yan ng mga consequences. So, as a question to consider, sabi dito, what decision am I tempted to make right now and how I can surrender it to God instead of rushing it? Anong desisyon ang tinutokso akong gawin ngayon? Meron ba? At paano ko ito may susuko sa kalooban ng Diyos sa halip na ako ay magmamadali? Tanda natin, karamihan sa nagmamadali ay nasa labas yan ng kalooban ng Panginoon. So yan, marami pong salamat mga kapatid. Dalahin ko na minsan pa ay napulutan natin ng aral ang umagang ito, ang araw po na ito. At ito po ay magbigay sa atin minsan pa ng paalaala. Lalo na sa pagdidesisyon po natin mga kapatid. No? Lalo na kapag mga crucial. Oo, mga kapatid, yung ating pagdidesisyon, napaka-importante na humingi muna tayo ng guidance, wisdom sa ating pong Panginoong Hesus, una sa lahat. Ayan. Good morning na po. Marami pong salamat. Madam Marlo. Ayan. Sister Sara, good morning. Brother Nilito. Pastora Ani, good morning po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Good morning. Sister Katrina. Ayan. Tunay nga po na si Lord never sa nagkulang na tayo laging paalalahanan. Mga kapatid, na tayo po ay makaiwas higit sa lahat sa mga maling pagdidesisyon sa buhay po natin. Dahil kapag tayo nagkamali, mayroon po yan kakibat na consequences. Sa huli, yan. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Good morning na po. Yan, Pastor Remy, good morning po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa ating pong 37 viewers today. Ayan, gaya po ng ating kahilingan. Patuloy po natin i-share ito sa ating pong mga kilala, kaibigan, kapatid, no? Para naman po sila ay makapakinig sa ating pong everyday new encouragement, new enlightenment, no? Daily vibrant word. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Tunay na hindi po kayo nagkulang, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng mga pangaral. Oo. Dahil napaka-importante, Panginoon, na sa amin lahat ng pagdesisyon po namin ay nasa kalooban nyo kami para makaiwas po kami sa mga consequences, sa mga mali po namin mga pagdesisyon sa buhay po namin. Salamat, Ama, at dahil sa aming pagdesisyon na tama, O Lord, kami po nandito ngayon, patuloy na nag-aaral, patuloy kaming sisik sa iyong kabanalan, sa iyong katwiran, Panginoon. At patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming inaanyuan, Panginoong Diyos. At salamat po dahil nandiyan po kayo lagi sa amin, nakatingin, sumasaklulo, tumatapik, kapag po kami ay nakagawa ng mga maling pagdidesisyon sa buhay po namin. Thank you, Lord God, for the wisdom, for the knowledge, for the guidance na pinagkakalob mo sa iyong mga anak, Panginoon, sa araw po na ito. Lord, salamat po sa umagang ito. Dalayan ko, Lord God, sa amin po mga kapatid ngayon na mayroon pong mga karamdaman physical. Lord, I pray na ipuin niyo po ang kanilang mga puso at ipadalo yung kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Ganun, Lord, sa amin po mga kapatid ngayon na mayroon pong mga pagdiriwang ng kanilang pong mga birthdays and anniversaries, Lord. Kami po yung nakikigalak sa kanila pong mga celebration sa araw po nito. Lord, andalayin ko sa buong maghapon ng Sabado, maging mabunga po kami, Lord God, at punong-puno po ng encouragement, punong-puno po ng pag-ibig, Panginoon Diyos, sa bawat isa amin. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan sa araw po nito. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, kadakilan tayong sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid, and to God be all the glory.